lahat po, no. Actually yung mga ibang kangkong ko po mamaya doon ay ilalagay ko muna sa isang tabi, hindi ko muna ilalagay doon sa gitna. So bakit pa mo? Ayan, pakita ko natin, no. So yung mga meron po kasing mga natirang mga ngayon sa gitna na kangkong yan. So hindi po talaga siya akma ngayon pag nag-uumpisa tayo na nasa gitna muna yan. So ilalagay muna natin sa isang tabi kasi po pag naglagay tayo ng mga similya natin, so prone po kasi sa ating mga sinasabi natin mga kalaban. Pag maliliit po ang ating mga isdang inalagaan, so ang mga kalaban natin dyan ay yung mga ibon, lalo na paggabi. So meron po tayong umaataking mga ibon dyan, kinakain natin yung mga similyang nilalagay. So ang kaya natin inaalis doon sa gitna para wala sila pong mapagdapuan. So ilalagay muna natin doon sa isang tabi para po walang madapuan ang ating mga ibon para maatakihin ang ating mga ilalagay na mga similya. So kaya nga po itatabi natin. So ibig sabihin kasama pa rin sa pan preparation, inaayos natin ngayon ang ating fish pan, no. Isang mapagpalang araw po mga kagri, mga kasaka, at nandito naman ho tayo para sa isang panibagong araw at para sa panibagong trabaho na naman. So nandito tayo para sa isang tinatawag na pag-una po ay ginagawa natin ang ating fish pan ay ang pan preparation. Ano nga ba ang tinatawag na pan preparation? So ayan po. So yung mga nakarang araw natin, nakita nyo, kinuha natin yung isda rito at pinatuyo natin ang ating fish pan na nagiging palayan. Sabi ko nga, ayan po, litaw na yung mga pilapil. So ito po ang isang pamamaraan na patuyuin talaga ang ating fish pan. So pakikita ko po sa inyo. So ano hong nangyari, ayan. Isa po, ibig sabihin nagkabitak-bitak na. Ayan, so isa pong pamamaraan din yan na talagang dapat yan po ang gawin natin sa ating pag sinasabing fish pan, no? So pero po ito, yan, pero hanggang dito po wala pang tubig ngayon. Pero nagpapapasok na po tayo ng konti-konti. So ayan po. So baka po magtatanong yung ating mga ibang nanonood o subscriber dito sa ating channel. So bakit yun? So nagbibigay ho tayo mga konting ideya para po masundan ninyo, no? At ayan po, bakit nga ba pinatutuyo? So isang pamamaraan po yan para sumingaw ang ating fish pan o lupa para pampakondisyon na tawag po dyan. So ibig sabihin nagkapitak-pitak na, ibig sabihin natuyo na ho talaga yan, no? So tapos nandito tayo sa portion ng pinitak na ulit. So ayan na po, at mayroon na ho tayong konting-konting tubig dyan. Ayan na yung mga pilapil. So ibig sabihin ayan na po, magpapasok na tayo ng konting tubig. So may naka-schedule na ho kasi ating mga fingerlings dyan. So kaya talagang dapat i-prepare na natin to. Kaya nga po sabi ko sa inyo, tawag ko po rito ay pan preparation ngayon, no?
So meron na ho tayong ginawa dyan. Ibig sabihin nung una, kinuha na nga natin yung mga isda, tapos pinatuyo, tapos ayun nagpapasok lang ng tubig, pero nag-spray na ho tayo dyan nung una. Hindi ko lang po na-video, pero kanina po nag-spray na naman ho tayo ulit. Nag-spray na ho tayo ng yung Masinag Organic. So pakikita ko po, kahit nung una po mga video ipinakita na natin yan. Ayan, ano po nakikita natin, parang nagbeberde na, no, di ba? Nagkakaroon na ho ng lumot. So yan po kasi ang kailangan natin para sa ating fish pan, para sa mga similya. Ayun, yan po ay magkakaroon ng lumot. So ibig sabihin ang Masinag Organic po ay napakaganda. So kasama na rin po yun sa ating pinukondisyon niya rin po ang ating lupa dito sa fish pan. At the same time po ang nagbibigay sa kanya, ang bilis pong magpalumot. Ayan po, ayan o, berde-berde na. Ayan. Ayan o, nag-iba na o yung mga kulay niya. Yan po ay sinabi na natin nung una. Ayan, Masinag Organic. Pero ang ano po dito yung mga gulay, no, mga halaman, no. So ito po ay pwede rin po sa fish pan. So nung mga naunang video dyan ay nakita, baka nasabi ko na rin, magandang tulong po ang Masinag Organic para sa ating mga alagang isda. Nung mga nauna, di ba, pinakita ko na ang hipon ay nung na-try natin, so sa 60 days lang po, di ba? So ang bilis, tapos binilang natin yung mga hipon nun. So ang bilis lumaki at malakas ang ating mga naalagang isda pag ginagamitan ito. At the same time, ang habol ko po rito ay yung magpalumot. Yung iba po ang ating mga fish pan owner na ang practice nila ay gumagamit ng synthetic fertilizer. So tayo po ay hindi ganoon, dahil pa nga po magmula nung nalaman natin itong Masinag Organic, paano tayo gagamit ng synthetic fertilizer samantalang napakamahal. So ang ginagamit ng iba dyan ay yung 4600, yung iba naman ay 1620. So ito po, itong isang bote, ayan po ang ginamit natin ngayon. In-spray natin. Tapos ito mga naunang video natin, yung mga pinoproduce natin mga organic na pamamaraan na yung mga kangkong, di ba, ini-spray din natin siya. So ganun po. So kaya nga po kasama sa pan preparation, ayan, nililinis natin buo ang ating fish pan. So itong ating mga dike ay pinaikutan at chine-check natin sa paglilinis. At kasama na rin po yan para kung may mga hindi natin kasi alam, baka magkaroon ng butas o anuman. So kailangan natin mag-check, no, ng ating mga dike. So yan po ang ating ginawa. Actually pinaikutan na po natin yan hanggang doon po, yan doon sa likod bahay. Nag-grass cutter na rin po yan. So pinakikita ko po kung paano po, no. At kung sakali meron tayong nagbibigay ng impormasyon o matutunan ng sino man may gusto. Actually nung nakaraang araw po, meron tayong mga estudyante dito na bumisita, parang gano'n rin, at magpapaturo po para sa kung paano ang pamamaraan sa fish pan. So yun po ang ating naituro. At sabi ko nga, lahat kung gusto nga nila, sabi ko subaybayan na lang nila ang ating mga video dun sa YouTube channel natin, dyan sa Boyet Lacson Integrated Farm, para kung sakali ay kung gusto nila, ayun, susundan. Pero parang ito panimula, ika nga, sa panibagong pag-aalaga na naman ng mga isda. So ibig sabihin, tawag rito, masusubaybayan nila kung paano ang mga gawain natin. So ayan lang po, at
pinakikita natin lahat po, no. Actually yung mga ibang kangkong ko po mamaya doon ay ilalagay ko muna sa isang tabi, hindi ko muna ilalagay doon sa gitna. So bakit pa mo? Ayan, pakita ko natin, no. So yung mga mayroon po kasing mga natirang mga ngayon sa gitna na kangkong yan. So hindi po talaga siya akma ngayon pag nag-uumpisa tayo na nasa gitna muna yan. So ilalagay muna natin sa isang tabi kasi po pag naglagay tayo ng mga similya natin, so prone po kasi sa ating mga sinasabi natin mga kalaban. Pag maliliit po ang ating mga isdang inalagaan, so ang mga kalaban natin dyan ay yung mga ibon, lalo na paggabi. So meron po tayong umaatake mga ibon dyan, kinakain natin yung mga similyang nilalagay. So kaya natin inaalis doon sa gitna para wala sila pong mapagdapuan. So ilalagay muna natin doon sa isang tabi para po walang madapuan ang ating mga ibon para maatakihin ang ating mga ilalagay na mga similya. So kaya nga po itatabi natin. So ibig sabihin kasama pa rin sa pan preparation, inaayos natin ngayon ang ating fish pan, no. So ayan po, yan kasama po itong mga kangkong na yan, yung mga natuyong kangkong. So ilalagay iipunin natin yan, ilalagay muna natin sa isang lugar. Pero hindi po siya may silbi po yan, no. Isa po sa pamamaraan natin. Yan po, ayan. So pinakikita natin, no. Nandito sa kanal, no. Kanal ho kasi yan, yung kanal ang ating fish pan. So ibig sabihin iipunin natin yan. So bago ako magtrabaho nga at sinasabi ko na sa inyo kasi hindi ho tayo makakapag-video pag tayo nagtatrabaho. So sinasabi ko na lang mamayang matapos po yan maituro ko din, pero parang ganito pa rin po yun. Ayun, ipunin mo sa isang parang lilito yun. Ayun, kangkong yan, sa gitna. So itatabi ko yan tulad na nasabi ko, itatabi ko muna yung mga yan. So nandito tayo sa isang pump na ayan. So di ba ito po ay pinagawa natin ng mga nakaraang buwan. So yan po, palagay tayo ng maliit na diki rito para kung sakali mga panahon na ito ay tinatamnan natin ng palay ay uubra po. Ayan. Pero ngayon dahil isda ho tayo ay inaayos natin ito para sa isda, no. O yan po, masira ho sa mga yun, no? Sira sa alon ang tubig ng mga lumaki po yung tubig ayan. So baka pag may oras tayo aayusin natin ulit, papatungan na naman natin ulit para tumaas. So yan lang po ang ating pamamaraan, no, na nasabi. So sabi ko nga po bago kayo maglagay ng ating mga alagaing isda ay ayusin talaga ang ating fish pan. So number 1 po talaga yung nakondisyon po ang ating fish pan, no. Pag hindi po talaga napatuyo ng maigi ang inyong fish pan ng ganito, nasabi ko nga kanina, yun yan, ibig sabihin nagkabitak-bitak na, sumingaw na po yan, sumingaw na po ito sa araw. Kung may asim man o may acidic man ang ating lupa ay nakakatulong po talaga sa natural na pamamaraan ay yung mapatuyo natin talaga ng todo, no. Please like, subscribe and hit the notification bell.